Magandang umaga po sa inyong lahat. It's almost 10 a.m. Welcome to our weekly show dito sa Club Filipino. Tinatawag po nating The Agenda at Club Filipino. Brought to you by our partners, EFG Consulting and Impact Publishing. Magandang umaga po sa inyo lahat uli. At sa 4 na buwan naming nag-air ng mga gantong episodes, I am very privileged to announce na ito yata araw na pinakamarami camera ako nakikita. Pinakamarami to, sir. So, nasabi ko nga sa ating guest na perhaps ganong katindi ang drawing power ng ating bisita ngayon. Kumbaga sa NBA, siya po yung ating LeBron James. That's why for our guest for today, I don't think it needs further introduction. Masabi lang yung pangalan, makita lang ang pagkatao, alam na po natin kung sino siya. We will never be mistaken as to who he is and what he does. Pero lately, marami siyang ginagawang medyo hindi alam ng karamihan. So, without further ado, let me introduce to you our guest for today, Governor Chavit Singson, sir. Good morning. Good morning at magandang oras po sa inyo lahat. I always mention magandang oras dahil sa YouTube and Facebook iba-ibang oras sa ibang bansa. So magandang oras po sa inyo lahat, lalong-lalo na yung mga nakikinig sa mga ibang bansa. Magandang oras. Mas magandang pakinggan pala yun, sir, no? But for this particular oras, maaari natin sigurong ipabahagi yung mga gagawin ninyo sa inyong mga sa inyong mga legacy. Meron kayong nagawa na baluarte, meron na po kayong nagawang marami sa bayan, sa Ilocos Sur, sa probinsya ng Ilocos Sur. Tapos meron pa sa Narvacan. Pero sir, ang lumalabas ngayon ay yung mainit na balita tungkol sa mga e-vehicles. Maaari niyo bang bigyan ng karagdagang kaalaman ang ating mga viewers? Yes. Ang electric vehicles, matagal ng plano ng gobyerno natin. If I'm not mistaken, during the time of President Gloria Macapagal Arroyo, meron na yung project na yan, yung and all other president, yung modernization program of our old jeeps. So matagal na program na yan, hindi ma-implement dahil walang pondo yung mga drivers. Up to now, ang plano ng gobyerno, pinapadala sila sa land bank para manghiram ng pera. Of course, ang bangko magpapahiram pero magbabayad sila rin ng porsyento. So, hindi maka-take off dahil hindi qualified yung mga drivers na umutang or may nahihirapan silang umutang. So,
nag-volunteer ako para tumulong because we have several factories in Korea. I have an office building in Korea. So I volunteered to help. Ang sabi ko sa gobyerno and to the President Bongbong, na ako na lang mag-provide lahat. No need for the drivers to go to the bank. I will provide all vehicles, all electric vehicles, jeepneys, as well as tricycle and motorcycle. So all electric. At sinabi ko na walang down payment. Doon nahihirapan mga drivers. No need for a down payment. No need for a guarantee as far as the driver is concerned. And hindi ako mamumursyento dahil nga in-offer ko ito na tulong sa ating kababayan. Walang porsyento. In short, hindi ako magnenegosyo. Idagdag ko lang, sir, no? What I know from your previous press releases and mga previous interviews na galing nga po sa Korea yung technology, tapos kung meron mang supplier dito na lokal, ima-match po ninyo yung presyo at the same time, bababaan nyo po ba? Tama po ba yun? Tutulungan ko sila kung meron na manufacturer dito. Marami rin gumagawa kasi sa Pilipinas ng electric vehicles. Kung mura at durable, kung matibay yung ano nila, tulungan ko sila. Pero kung mahal at hindi nila magagawa yung walang down payment, doon ako papasok. At yung pinakamura, sinabi ko liniwanag ko sa LTFRB, DOTR, hanapin nila yung pinakamura na electric vehicle, doon ako magprepresyo. Mas bababa ron. Nabanggit nyo kanina, sir, na sinabi niyo na po ito kay Presidente BBM. Yes. Ano po bang pagkasunduan ninyo pagkatapos nyo nasabi sa kanya? Wala naman. Ang comment lang niya, papiliin mo rin sila, sabi niya. Of course, papiliin ko sila at yung pinakamura. So, ang paggawa kasi ng electric vehicles, dadaan din sa proseso eh. Hindi basta-basta magtayo ka, gagawa ka na yung ginagawa natin sa Pilipinas. Pero sa paggawa ng vehicles, any kind of vehicles, computer muna lahat. So, ginagawa ng plano yan. Tapos, kanya-kanyang parts na gagawin. Kaya nagpagawa na ako noon ng computerized na electric vehicles. Dahil pag in-approve ang late lang kasi pagbigay sa akin ng LTFRB ang specification. I have to consult also the transport group aside from LTFRB. So yun dalawang doon pinagsama ko. Kaya bibigay lang lahat. Kabubuo lang. So last month, naibigay ko na sa Korea yung specification. Gumawa na ng tapos na yung computer, binubuo na ngayon. Ang paggawa ng electric vehicles, maraming proseso yan. I-check yung mga gears, i-check yung mga gulong, i-check yung mga makina, Yes. i-check lahat, isa-isa. And the last check will be the crash test. Pag mabuo na, ibabangga nila kung safe yung driver. So yung tricycle, na una nang ginawa, natapos na nung nandun ako last week, na crash test na sila, pwede na dalhin dito. Darating na sa 17 of this month, yung tricycle. And yung electric vehicle naman, yung jeep, kay bibigay lang by May, middle of May or 17 of May, darating dito yung prototype. Once in-approve yung prototype, mass production na kami. Hindi po ba, sir, pwedeng mapadali yung pagdating ng prototype given na meron po tayong deadline kasi na April 30 na binigay ng ating gobyerno, baka medyo nagbabahala yung mga ibang may-ari ng mga lumang jeepney
Kaya nga may balita nga po na magkaroon ng kilos protesta within the month. Well, wala akong magawa ron kaya bibigay lang yung specification. Kung nagkaroon ng delay, sila ang delay dahil kailangan sundin ko. Ang gusto mga transport group, kopyahin ko yung old jeepney. Mas mataas lang dahil gusto na namin nakatayo at aircon. So nagawa ko lahat yon. Pwede ko ipakita mamaya dito yung plano Sige po, sir. na nagawa. Pero matanong ko, sir, sinabi nyo matagal na po itong technology ng electric vehicles. Bakit po ba kayo nagkaroon ng interest in the first place dito sa mga EV? Well, para makatulong. Kasi aside from negosyo, naghahanap din ako yung mga natutulungan. Like for example, pinapag-aral ko yung mga mahihirap na matataas ang grado. So, no questions asked. Basta mataas ang grado, ako nagpaparal. So, kako, dito na mas marami ako matulungan kung tutulong ako dito sa problema about the electric vehicles. Dito po sa mga electric vehicles, bakit nyo po naisip naman sa Korea manggaling po yung technology? Maganda ang gawa ng Korea ngayon, well-developed ng Korea. Nakita ko ang paggawa. And also, China, unlike before, China, Korea, developed na yan, magagaling na sila. Hindi kagaya nung araw na sila lang gumagawa. Para bang lilipat lang yung factory sa Europe, sa Germany, sa Japan, sa China and Korea. So magaganda ng magawa nila. Kasama po ba sa plano ninyo, sir, na kapag ito po ay ma-approvean, tapos magagawa at magagamit ng ating mga kababayan, magkakaroon din po ba kayo ng balak na sariling factory dito sa Pilipinas? Yeah. Dito nga gagawin yung factory. Now, dahil marami yan, hindi lang libo Kung ako lang gagawa, or any manufacturer in the Philippines, like me, kailangan ng Viagra yan. Naubusan. Hello. Maliwanag ba? Mga mahina Dinig na. Nasaan ba tayo? Bakit Korea, sir? Yeah. Korea tsaka dito gagawin. Yung manufacturing, doon lang gagawin yung prototype. Ngayon, any manufacturer or ako lang, kung isa lang, or any manufacturer here, ang magagawa ko lang 100 units per year. So, kailangan kong katulong. In Korea, meron provincial doon na designated na nandun lahat yung mga manufacturers ng electric vehicles. So, pinuntahan ko na yon. Ang tawag nila doon, e-mobility group. Lahat ang ginagawa ron, lahat ng mga electric vehicles, all kinds. Motorsiklo, jeep, kotse, lahat. And luckily, because I have a factory also in Korea, several kinds of factories like solars and others, I was able to convince 21 manufacturers to help me in this program. Pumayag din sila na walang down payment, walang guarantee. Parang rent to own. Ibigay namin yung vehicle, magbayad lang sila nung kinikita nila, walang porsyento. Yun ang tulong. Hindi kami mamumursyento. Kung dadalhin mo sa bangko yan, mamumursyento yan. Pero sir, paano mangyayari naman dun sa binibigay na subsidy ng gobyerno doon sa mga jeepney drivers and operators? Paano how can they be integrated in your plan for this rent-to-own EVs? Well, kung meron ibibigay gobyerno, maganda rin yun. Tulong din sa amin na manufacturer.
Pero the same, ibibigay namin yan na walang down payment. Nagkaroon na po ba kayo, sir, ng parang MOA together with the DOTR or LTFRB? We met several times already with the transport group. DOTR with Secretary Jaime Bautista. Umikot na rin kami sa iba-ibang probinsya explaining everything. So, we're just waiting for the prototype to arrive. Yung tricycle will be arriving already 17 of this month. And the jeepneys will be May. May, sir. Yes. Dahil late na binigay yung gusto nilang gawin na mukhang jeepney. Itsura na jeepney. Meron picture, ilabas mo yung picture, yung jeep. Sige, while waiting for the picture, sir, kung okay lang sa inyo, maraming excited na mga magtatanong sa inyo. Okay, lang, okay. Sir, open. You can ask questions before. Hi, Gov. Loli Acosta po ulit from DWIC Aliw TV Channel 23. Nandun po kami sa inyo sa Vegan and we saw that video from Korea nung ipakita nyo sa amin ng papanong proseso. Medyo talagang mahirap at saka hindi ganun kadali. And talk about we have 10 million OFWs. Lahat po nung na-interview po namin dito sa aking programa. In reintegration, hindi po nila alam gagawin nila dito sa Pilipinas, anong negosyo. Kung ganyan meron po pala kayo no-offer na napakamura and advocacy nyo na ililibre nyo pa nga po. Ang tanong po, ano po yung mura? How much is cheap? Yung idea. May nagsasabi kasi dito sa Pilipinas na 900. Nasaan yun ako para patunayan natin na totoo. Kung meron yun talaga, electric vehicle 900, doon tayo. Ang balita nga namin, sir, meron daw 2.6. Yun po ba ang pinakamababa? Yun ang balita ko na totoo. 2.6 ang pinakamababa. Kaya may nag-publish kasi sa dyaryo na 900. Kung para di ma-confuse ang tao, kung totoo yun, doon tayo. Pero I don't think so kung aircon. Dahil gumawa na ako noon ng jeepney na hindi aircon. Ang presyo nila noon, ang binigay 1,200,000. Ibibigay ko lang 800 ka ako. So were you able to at least coordinate with OWA o DMW? Kasi sila po yung merong talagang listahan ng mga dadating dito, mga retirees na gustong mag-business. Kasi malaki pong chunk yan. Dahil wala nga po silang ginagawa. They want to do business and they can do that. Well, they should talk to DOTR and the transport group. Right now, I'm talking to the transport group and DOTR. Sila nagbigay ng specification eh. Pero no sa mga pag-uusap niyo, sir, sa DOTR, LTFRB, tsaka transport group, eto po ba, sir, meron na kayong kahit pa paano kasulatan na konting memorandum of understanding or memorandum of agreement, sir? Wala pa yun. Pero kasi kaya inaantay nila yung prototype. Now, once na gusto nila, wala nang problema. Ang sinabi ko pala, walang agreement sa mga drivers dahil walang guarantee. So, ang magagaranti lang yung transport group na tatanggap sa mga vehicles dahil sila magbibigay sa mga drivers. Yung prototype ba, sir, na darating, ito po ba yung itsura pa rin na parang traditional jeepney o ito po ba yung nakikita natin ngayon na medyo hindi jeepney pero electric vehicle na? No, yung mukhang jeepney. Ilalabas natin dyan mamaya yung electric. Yung picture ng electric jeep. Sir, may question pa raw. Kamusta po ang ROI? Paano sila? Yung mga mag-a-avail po niyang... Paano sila kikita? Kailangan umikot sila para kumita. Hindi, sila kailangan gamitin nila yung jeep. Yung kita nila araw-araw, mag-down sila doon sa transport group. Parang rent to own. The only difference, walang guarantee, walang down payment.
Pero meantime, sir, na hindi pa nababayaran, nakinino, sir, yung rehistro sa sasakyan. Paro? Habang hindi pa po nababayaran buo nung jeepney driver, Yes. nakinino po yung rehistro. Kaninong pangalan po yung rehistro nung sasakyan? Well, sa amin muna, pag nabayaran, siguro doon natin ibibigay yung papel. Kasi kung ibibigay mo kagad yung papel, baka di na babalik. Pero sir, marami nagtatanong napakaganda on its face itong mga proposals ninyo. Ang tanong dyan, if it's too good to be true, what's in it for Governor Chavit? Bakit, sir? Tulong lang. Ako, makabayad lang yung... Kasi gumastos din ako dyan eh. Hindi ko na iniisip yung ginastos ko. Basta mabayaran lang yung mga vehicles, okay na sa akin. Yun ang tulong. Kako, kung tutulong ako, yung totoong tulong. Hindi ako mamumursyento. So wala akong kikitain dyan. Tumulong lang ako. Like yung mga kinausap ko, manufacturers sa Korea, tulong din lahat pinakiusap ko. Hindi negosyo. Tulong at saka kawang gawa para sa Pilipino. Yes, tulong. Tulong sa atin. In Yeah, fact, sa Korea, may agreement na kami sa mga ibang probinsya na magdadala ng mga trabahador, wala ng visa, diretso. 2 probinsya na naayos ko. So, inaayos ko pa yung mga iba. Pero sir, kunyari, yung isang jeepney driver, nakakuha na po ng electric vehicle sa inyo, tulong ng transport group, hindi nagbabayad. Ano po mangyayari, sir? Tinanong nga sa akin ng transport group dahil silang in charge. Walang guarantee, walang down payment sa drivers. Pero yung kukuha na transport group or cooperative or LGU, sila ang mananagot. Tinanong nila kung ano ang guarantee. Kako ang guarantee yung mukha nyo kako. Sinabi nila na magbabayad sila. Pag di sila nagbayad, sinungaling sila. Okay, sir. So, face value, talagang pagtitiwala na lang ang ating... Pagtitiwala. Ngayon, Ipapublish natin yung hindi magbayad. Yung mukha nila. Etong tao ito, hindi nagbabayad. Kayo po ba, sir, meron kayong electric vehicle na sasakyan? Meron kayong sariling EV? O hybrid, meron kayo? Meron. Di ba, sir, para bang... Kasi ako rin po meron, pero parang ang hirap po yatang isipin kapag electric vehicle ka tapos hindi sapat yung mga charging stations. Hindi po ba, sandali, baka hindi yata feasible ito, sir, lalo na kung public utility ang gagamit? Depende sa kotse mo na electric vehicle. Ako, ang akin, Dongfeng. Nakakaabot ng 630 kilometers per charge. Oh. Baka saan mo kinuha yung iyo? Kung sa akin ka kumuha, makakatakbo. Mag-uusap po tayo, sir. Pero okay, so 5 oras ang biyahe, kahit sabihin natin 8 pa, depende kung sa gamit ng aircon, tsaka ng mga ibang accessories ng sasakyan. Paano naman, sir, i-charge yan ng karaniwang jeepney driver operator? Yung mga jeepney drivers, I will be providing a solar parking. Now, 2 klase, ang labanan dyan sa electric vehicles, yung battery. May 2 klase yan eh. Mas mura yung isa, mas mahal yung lithium yata or may tawag sila dyan eh. About battery. 2 klase, mas mahal lang yung isang battery. Pero yun na nga, sir. So, magkakaroon po sila ng solar parking. So, hindi po nila pwedeng mauwi po ito sa bahay nila tapos ma-charge? Pwede rin sa bahay nila mag-charge. Ang sinasabi ko na ipro-provide ko ng solar parking, kung sila na nagpa-park, maglagay ako doon ng solar parking. Doon sila, para bang isasalpak lang, nandun na yung mga baterya, pag mabusan sila, kukunin nila, ilalagay nila, charge. Salpak lang.
At saka yung solar parking mas mura sa Meralco kung Metro Manila. Or in other provinces, yung mga power supplier mas mura. Meron na po ba kayong na-identify, sir, na mga lugar kung saan nyo ilalagay yung mga solar parking lots So, ninyo? sa transport groups, kung saan sila nagpa-park, nag-aantay, mga sasakyan. Kayo na lang po ang maglalagay talaga Ako na ng maglalagay, technology. oo. So, pili sila, doon sila, or sa bahay nila. Meron fast charging, meron naman matagal. Ito na lang, sir. Yung parating tinatanong sa akin, magkano lalabas talaga, sir, yung electric vehicle na dadali ninyo na magagamit as public utility Electric vehicle natin? jeep? Yung or electric jeep, sir. Yung electric jeep, matatapos pa lang sa May 17. Doon darating dito na sa Pilipinas. Kung nagbebenta rito, halimbawa, 2,400,000 or 600, Sir. but ang estimate ko lang not yet sure, pagka pwede ko ibigay ng mga 1,200,000. Instead of 2.6, 1.2 yung mabibigay ninyo. Yes. Ito, sir, yung meron ng Kasi aircon. ibibigay ko at cost. Ito, sir, yung Estimate ko lang yun, maaaring tumaas, buwaba. So, 1.2 million na electric vehicle. Electric jeepney. Ang itsura po nito, ito yung traditional jeepney. Jeep. Tapos ito jeep. po yung mataas na at ito pa Yes. yung aircon pa. Aircon na. Now, yung tricycle darating na sa 17, ito na yung itsura ng tricycle. Sir, meron naman nakikitang picture Nandiyan ngayon na ba yung sa pictures? video. Ayun, nandiyan na ayan, ba yung nakikita pictures? na pala, ayun. Tingnan mo nga. Juan. Nakita na, Ito, sir. nandiyan na. Nandiyan na po. yung jeep, nandiyan na. Di lang po natin nakikita, sir. Pero nandiyan na itsura ng jeep. Ito po yung 1.2 na darating na kung sakasakali. Ang estimate ko lang yan. Matt, pakipala Ayan na, yan. ayan na. Mas matangkad lang. At ang request nila, meron na pintuan sa likod. Ang pintuan niyan dito sa right side. Para yung pagbaba, masigil yung driver. And ipro-provide din namin sila ng card para card na lang gamitin. Pero, 22 ang nakaupo, 6 ang nakatayo, 28 passenger. pero Harap-harapan yon. Para Pero yung sinasabi niyo, sir, na 100 na kaya niyong gawin, yung po ba completely built up sa Korea? No, dito At lahat. dito talaga gagawin lahat? Dito lahat. Yung ginawa na computer, ikakat na lang. Pag binigay ko sa mga manufacturers yun, ikakat na lang nila eksakto lahat, pati tornilyo. Kaya computer ang ginamit. Meron na po kayo nakita mga local partners na pwede nyo matulungan o yung kayo lang talaga gagawa nito? Ako lang dahil hindi ako magnenegosyo eh. Karamihan ng iba gusto kikita. Baka naman magpagtampo po yung mga traditional jeepney manufacturers sa inyo dahil mawawalan sila negosyo, sir. No, sinabi ko naman sa kanila, tutulong ako sa kanila kung matutulungan nila mga transport group and drivers. Tutulong ako kung meron silang, like for example, ilabas mo nga yung mga parts by part. Like for example, mga ibang part dito na kaya nilang gawin, sila lang gagawa. Para matulungan ko rin sila. Kaya kako nga, hindi ako makipag-compete sa kanila eh. Nagkaroon na kayo, sir, ng parang preliminary agreement na para maintindihan naman nila na hindi nyo o kalaban, tayo magtutulungan dito? Hindi ko pa nakausap sila. Pero sila pinaghanap ko yung transport group and LTFRB. Sa tansya ninyo, Gob, itong programa ninyo, kapag ito na-approve na ng DOTR, kaya natin ito makikita talaga sa kalsada? 15 ang May 17 ang dating, yun ang prototype. Madali na lang yun dahil computer na lahat ang magkakat yung mga parte. I-assemble na lang nandito. So mass production na
after the approval of LTFRB and the transport group. Ito po ba, dadaan, yung sinabi nyo nga po kanina para may crash testing pa, gagawin po yun sa Korea o gagawin po dito? Doon ang testing. Itetest yung gear, brake, yung gulong, lahat ng parts doon. At ang malaking diferensya nito, lahat ng gumagawa ng electric vehicle sa Pilipinas, isang makina lang. Yung ginagawa namin, 2 makina sa likod at harap. 2 makina po, yung isa para sa front wheel, isa sa rear wheel? Yes. Bago po yan. Meron po bang gantong klaseng technology sa ibang bansa na gumagamit ng gantong 2 baterya? Hindi, 2 Wala makina. pa. Sorry, 2 makina. Hindi ko alam. Wala pa. Oo. So, one of the reason na makakatulong ako dahil meron ako nabiling industry sa Korea na gumagawa kami lahat ng fast boat, submarine, hovercraft, and yung bago ngayon na ginagawa ko ngayon sa Korea, yung bagong aeroplano, Russian technology, na sikreto lang sa Russia nung araw, yung wing in ground. Wing in ground, 1 meter above sea level, lumilipad na, short take-off and landing. Ang aeroplano, buong mundo, papatay sa iyo yung maintenance. Mahal ang pyesa, mahal ang gasolina, mahal ang makina. Yung gagawin namin na technology from Russia, wing in ground, it's like maintaining a car dahil car engine ang ilalagay namin. So, ibang technology yon, Russian technology. Nakuha ko ng exclusivity dito sa Pilipinas. Unang-una, bagay sa atin dahil we have 7 times 1 islands. Now, these are the kakaiba sa iba. Ito mga advantages. No need for an airport. Makakalan sa tubig, makakalan sa damo, makakalan sa buhangin, makakapark sa buhangin. I mean, ipark mo sa buhangin, lilipad mo na lang sa tubig, lilipad na. And we have 7,000 islands. So makakatulong sa mga tourist natin, lahat na naman negosyante, lahat. Magiging mura ng aeroplano. Marami nang kumukopya ng ibang bansa. Even US, ginagawa yan pero hindi nila ng kumupya, hindi pa nagawa. No, sa tubig lang yan pwede mag-landing. Pero pwede mong ipark sa buhangin, sa snow, or sa grass. Doon ka mag-umpisa. So, hindi mo na kailangan ng airport. Those are the advantages. But where would that be charged? Where would that be charged? Paano? Power. Where would that power be charged? Hindi mo charge yun dahil makina eh. Hindi siya EV. Car engine. Hindi siya EV. Car engine. Will be using Chevrolet. Ang gasoline noon, diesel or gasoline. Hindi avgas na mahal. Balik po ako doon sa tanong ko na originally. Bakit nyo naman naisip, eto sir, tulong sa bayan, kawang gawa, electric vehicle, bakit nyo ngayon nagde-develop kayo ng aeroplano at saka submarine na banggit nyo kanina sir? Dahil kailangan natin sa lahat eh. Sa tourism natin, sa negosyo, yun ang pinakamura. Karamihan kasi ang aeroplano, pag tumagal, di na kaya ang tao dahil nga sa mahal ng pyesa. Hindi, alam ko yun sir yung sa aeroplano, pero yung sinabi nyo kanina submarine. Gumagawa kami. Yun na nga po, bakit nyo po naisipan na pumasok sa gantong submarine? No, the whole industry nabili ko sa Korea. So yung industry yun, yung company yun, gumagawa na sila noon. So nabili ko yung buong industry, kaya meron akong factory sa Korea. Aside from other things, like for example the solar and reverse.
Ang rebars, iba na ngayon. Di ba, mga bakal natin, tumataas na. Different sizes yung rebars. Bakal. Now, meron ng old technology na mas mura na ngayon, fiberglass. So, papalitan na natin mga bakal natin, fiberglass, for building roads and bridges. Different sizes. Fiberglass na. And pwede namin gamitin yung mga recycled, mga plastic dito, nakakalat, mga bote. Pwede namin gamitin. Po ng malawakang parang protesta po ang mga PUV operators. Ano pong mensahe ang pwede niyong ibigay sa kanila sa mga lalahok dito sa April 15? Mensahe sa... Well, ako tumutulong lang eh. Kung may magpaprotesta pa, malaman ko kung anong may tutulong ko sa kanila. Dahil ako tumutulong lang. Ang isang rason na tumutulong ako dahil nga sa mga protesta-protesta because walang na program na ganito na nag-o-offer. I think this is the first time ever na may mag-offer na walang down payment, walang porsyento, at parang rent to own. Sir, bakit ngayon lang during the administration of BBM, etong offer ninyo na rent to own, bakit hindi nyo po naisip, sir, na nung panahon po ni President Duterte? Noong panahon ni President Duterte, nag-offer na ako, pero sinabi sa akin ng LTFRB, ang pinagagawa nila, walang aircon. So, gumawa ako. Dumating dito. Tinesting ang mga mayor sa Korea. Dinala ko rito. Pagdating dito, gusto mga drivers, aircon. Mahirap yung ganon. Sir, anyanahin lang natin si yung isa pang ating guest, si Attorney Sal Panelo nandito na. No other than our former presidential spokesperson. Attorney and Chief Presidential Legal Counsel. I'm sorry. My fellow panyero, Attorney Salvador Panelo. Palapakan po natin siya. Alam niyo po si Attorney Sal, kababayan po yan ng aming pamilya, taga Bicol. At the same time, nagsama tayo, sir, sa UE Law Faculty. Thank you for coming over here. Kanina pinag-uusapan lang namin yung proposal ni Governor Chavit tungkol sa electric vehicle for our jeepneys. Na hindi nga natuloy nung panahon ni President Duterte, pero mukhang ngayon matutuloy na. Yun po yung, sana nga po, sana. Well, the prototype will be arriving this month, yung tricycle. The jeepneys will be arriving May, dahil kay bibigay lang sa akin last month yung specification. It was late already. But we actually really wanted Attorney Sal to be here for a very important para bang clarification. Ano po ba talaga nangyayari doon sa sinasabing gentleman's agreement? Dahil, sir, we have been hearing so many versions of what is it? Is there really one? And pakibigyan lang ng saysay yung sinasabi na gentleman's agreement about this issue sa ating West Philippine Sea. There is no such animal. Walang gentleman's agreement whether it's gentleman or ungentleman. Alam mo, 3 kaming cabinet members dati ang nagsasabi ng ganyan. Si Secretary Anyo, nabasa ko lang ngayon. Sabi niya, no such thing. No such thing. Okay. Si Secretary Delphin Lorizana, sinabi rin. But prior to them saying that, nung marinig ko yan, tinawagan ko kagad si dating Presidente Duterte. Twice over nung Holy Week. Sabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Okay, kung sino man nagkakalat nun, tanungin niyo bakit siya nagkakalat. Pero kasama niyo po dati sa administration. Hindi siya kasama. Nagkakalat. He was never a member of the Okay. cabinet when we went to Japan. Or rather to China. Yes. Wala naman siya doon eh. Hindi ko malaman kung saan niya pinagkukuha yun. Nasisira to si Presidente Duterte. Ang problema naman doon sa mga naniwala kagad eh. Masyado kayong naniniwala kagad. Hindi mo na... So, in short, marites lang yon. Oh, definitely. You should ask the source kasi
Ito naman sila, yung brad ko sa Sigmaro, si Tony Carpio, pati, at saka yung mga iba, naniniwala kagad. Although, nakakatawa naman, kasi nagsasalita sila in regard to it. Sasabihin nila, if this is true, pati ikaw pala hindi naniniwala. Ba't ka nagko-comment? In other words, ang predicate mo, if. Bakit ka magsasalita pa? You validate it first kung totoo. Alam mo, kung hindi niya pa po alam, nag-uusap kami kagabi ni dating Presidente Duterte. Inaalala namin kung ano yung exchange nila ni President Xi at saka siya. Naalala ko, maganda yung usapan nila. Bandang huli, pinasok niya yung arbitral ruling. Pinasok ni Presidente Duterte. Sabi ni Presidente Duterte, sabi niya, may arbitral ruling, kaya ang gagawin ko, pupunta kami dyan, maghuhukay kami ng kumaga gagamitin natin yung whatever natural resource we can find. Yes. Nagulat kami sa reaction ng nung kabila. Sabi niya, do not force that. Because if you force it, there will be trouble. Siya kami lahat eh. Pero mo trouble. Ang nagsalita Si po, President Xi. siya mismo. Sabi naman ni Presidente, we do not want trouble. Sabi niya, kung hindi tayo magkasundo, let's have peace. Pero sir, bilang part of that delegation, ano sa tingin niyo yung nangyayari ngayon sa area ng West Philippine Sea as compared to dun sa nangyayari noon na nakikipag-usap kayo doon sa China? Ang problema kasi po ngayon, ang daming nagsasawsaw. Ang daming nakikialam. Dapat si Presidente Marcos Jr. lang. She's the chief architect of foreign policy. Hindi ko maintindihan, but yung mga alter egos niya, pasok ng pasok. May National Security Council, may Defense Secretary, kahit sino. Hindi pa pwede yun. Dapat si Presidente, kung ano sinabi ni Presidente Marcos Jr., sundin nyo na lang. Again, just comparing the two administrations kasi sir, during the time of President Duterte, wala po tayong naririnig na water cannon incidents on a regular basis. Pero dito medyo halos linggo-linggo meron na. Ano ba sa tingin niyo sir ang mangyayari dito? Hindi, ako ang tingin ko dyan, nagre-react siya yung China dahil nagbigay tayo ng mga military bases, places eh. Hindi ba sinabi naman ng Chinese siya, we are friends. Pero bakit kayo pumayag na maglagay ng mga military bases? Kaibigan tayo, pero binigay nyo ng military bases, iyon ang magiging babanatan kami niyan. We will have to attack you. Yan ang sinabi. So you don't see any reason or any time when all of these water cannon incidents will stop? I don't think so. Alam mo, mayroon akong suggestion yan eh. Kasi for 9 years, ginagawa na nila yung pambubuling yan. Yung water cannon recently lang yan. Pero yung pambubuli nandun na yun ever since. And yet, ang Amerikano keep on warning them. Huwag niyong gagawin niya, magtitrigger yan sa Mutual Defense Treaty. Pero hindi naman nila ginagawa. At may paliwanag sila ron. Ang paliwanag nila, kasi yung pambubuli, yung water cannon, yung mga dangerous maneuvers, is not deemed to be an attack. Yes. Kaya Calculated talaga. Kaya hindi. Yes. Sabi ko, ganon. Di, ang gawin natin, kasi kaya tayo nabubuli, nabu-water cannon, ang lilit na mga boats natin. Kumuha kaya tayo ng kasing laki nila. Pag nag-water cannon sila, water cannon din natin. Kasi it will not trigger the Mutual Defense Treaty. Hindi naman pala attack. Hindi paligsan tayo ng water cannon lang. So you don't see, sir, based on your previous experience in government na this will escalate beyond water cannon? I don't think so. Alam mo, ang realidad dyan, no country would want to trigger World War III. Kasi all of us will perish. Yan ang katotohanan dyan. And then, Don't challenge Governor Siso, baka naman magpagawa siya. Hindi, ang water cannon, sa tingin ko, iba naman. Yung water cannon na ginagamit ngayon, tuloy-tuloy. Kung hindi tayo maingat dyan, totoo na balag tayo gamitin, hindi na tubig. Dahil nga, ako worried ako dyan sa sitwasyon natin. That's why the President should talk. Lumalabas ngayon, other countries will support, other countries will support. Other countries will support us. Maski na sinong country
na maraming susuport sa atin, wala tayong kalaban-laban sa China. So the best thing to do is to avoid war. Now, China told us before, we never invaded any country. Now, Taiwan is ours. Sa kanila yan, they have to get it. Whether masisino pang ano dyan. But US, no. We will defend you. Pag dinepend ng US yan, world war. Damay tayo. So that one we should avoid. Hindi yung not by other countries coming to help us. Yun na lang ang pananaw ko. Yes, sir. And I understand, based on your many experiences in government, you are very close, I think, kay GMA, sir, di ba? You are very close kay GMA. Yes, And yes. you can, give her advice, a thing or two. Kung ngayon, sir, hypothetically, magbibigay kayo ng advice kay President BBM tungkol dito sa nangyayari sa China. Kung tanong ako, yun ano ang- maibibigay niyong payo? Well, kung ako tatanong niya, yung peace to everybody, not asking other countries to support us, to protect us, to support us. Maski ilang country mag-support sa atin, di tayong gera is gera. Damay tayo dyan. Pag kinuha ang Taiwan, nakialam Amerika, damay tayo dyan. That's the reason why nagdadala na ng balang US dito, nagdadala ng mga bases. Damay tayo sigurado. Anong laban natin sa mga superpowers? China, ilan sila? Sabay-sabay lang ihirito, malulunan tayo. Sige, sir. Kayo, Attorney Sal, you were formerly the chief legal counsel of the country. If given the opportunity to give an advice, anong mapapayo niyo, sir? Actually, I've given my unsolicited advice several months ago. I floated the suggestion to President Marcos Jr. in my shows. I have 3 shows naman kasi. May column writing pa ako. Sabi ko, the only way by which we can solve the impasse there in West Philippine Sea is for you, Mr. President, to talk with Presidency one-on-one on one subject only, the West Philippine Sea. Kasi ang nangyayari, yung mga usapan ng mga presidente noon, ang daming subject matter. Kasama lang yung West Philippine Sea. Pero kung pag-uusapan nyo yung nangyayari ngayon, tapos mag-agree kayo on a modus vivendi, kung magkita kayo doon, para maiwasan, siguro mariresolve. So sabi ko, why don't you invite Presidency over the Philippines? Or, you are invited by President Xi doon sa kanila at mag-usap kayong dalawa. Kayo lang dalawa. Ayun na nga, sir. Kunyari, sabihin natin na mag-uusap sila dalawa. Oh. Sasabihin niya, Attorney Sal, anong sasabihin ko sa kanya? What do you want me to say? Hindi, kasi ganito yun eh. Since hindi kayo magkasundo, dahil nag-aaway pa tayo, nag-aaway, nagkakagulo doon, bakit di tayo magkasundo na ganitong gawin natin? Pag nakita mga puwersa natin, bakit tayo hindi mag-joint patrol? Alam mo, pag nag-joint patrol ka, wala na. Magkakampi kayo eh. Kasi pareho kayo, you're claiming ownership doon sa territory. O rather than mag-away kayo hanggang sumiklab yung karahasan, magsama na lang muna kayo habang hindi pa nalalaman kung ano. Yun muna temporary truce, peace. And at the same time, do you also suggest not to bring up that arbitral ruling in the same way medyo nagalit yung dating yung delegation ninyo kay President Alam mo Duterte? kasi ang problema dyan sa arbitral ruling, hindi ba arbitration, abogado ka, abogado ko. Hindi ba pag arbitration, voluntary? Yes. Yun ang ginagamit nila sa atin. Voluntary, kayo lang mag-isip dyan, di naman kami pumayag dyan eh. O kaya yun ang palaging tinatapon sa atin eh. Kasi, di ba sinasabi na, international law says, pag hindi tayo nagkakasundo, punta tayo sa diplomasya. Pag hindi tayo makakuha sa diplomasya, mag-arbitration tayo. But, kailangan may consent yung dalawa. Hindi naman kami nag-consent. Pumasok kayo dyan. So, sa iyo, Attorney Sal, you will have that one-on-one meeting, Mag-uusap na lang. heads of state, Yes. and then come up with the gentleman's Yes, agreement. mag-agree sila kung anong pwedeng gawin doon na hindi na sila mag-aaway. Hindi gentleman's agreement. Mag-agree na yung dalawang bansa.
Kasi pag sinabi mo gentleman's agreement, tao sa tao lang yan eh. It will not bind both countries. Okay. Let's open the floor to questions both for Attorney Sal and Governor Chavit. Go ahead, please. Kindly state your name and the organization you represent. Sir, good morning. Address po kay former Secretary Panelo. Sir, yung sa nabanggit nyo na ano po, naginiit ni former President Duterte itong ating arbitration ruling. Sir, may we ask for more details? Kailan niya yun, sir, sinabi? Anong taon? Yung unang visit namin sa China, the first visit of President Duterte, nung siya'y naupo, Yun po yung, yung person. Yung kinikwento ko, yun yung pangyayari doon. Kami nandun nila, Secretary Anyo, Secretary Delphine. Pero sir, baka yung sinasabi po ni Secretary Roque before, baka after na po no? Kahit na after, walang nangyaring ganon. Kami na nga lahat na cabinet members ang binabalidate namin ng sinabi ni Presidente Duterte. Okay, thank you po. Hindi, hindi. tayo lang Tayo ang sumali. sumali. Silang hindi. Oh. Ayaw nila. Ayaw nila. Kung kumbaga Kaya yan ang palaging ginagamit sa atin eh. Arbitration eh. Kayo lang yan eh. Hindi naman kami kasama dyan. Sige, one more question. Hello. Hi, sir. Daniel po from PTV4. Sir, sa tingin niyo, sir, saan nanggagaling naman si Secretary Roque doon sa mga sinabi niya? Ay, dapat tanungin mo siya. Hindi ako. Ba't naman ako tinatanong mo? Huwag ka mag-alala, baka next week nandito si Sec Roque. Pero sir, di ba sabi niyo kanina, nakausap niyo si former President Duterte, nakausap niyo kagabi. Ano yung reaction naman niya nung nalaman niya yung mga statement ni Secretary Roque? Lang ang sinabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Tell them. Yun. Thank you, sir. Okay. Another one. Go ahead, please. Si Attorney Panelo po. Yes, Sinabi sir. po kasi ni former Senator Trillanes dito sa Agenda Forum, bakit hindi daw po gamitan ng helipad para hindi na tayo mabomba ng water cannon ng China? Ito, Sec Lipat Panelo dyan. yung sa... Bulok na. Yung resupply. Kaya nga, pero Ang sinasabi bulok na- bakit hindi daw helicopter, barko pa rin ginagamit natin. Yan ang sinasabi. Saan maglalanding doon sa bulok na barko? Pareho sila lulubog. Tandaan po natin, matanda na yung BRP Sierra Madre. Sir. More questions, please. Rambo Labay sa DCXL. Gob, magandang umaga. Yung 100,000 na Egypt na darating sa Mayo, ang isa sa mga tinitingnan problema yung station, yung electric station. Kung mayroong mga gasoline station, meron tayong electric station. Tayo ba'y sapat na para punan itong 100,000 na Egypt na darating na Mayo? Correction. Charger station. Correction. Hindi 100,000 darating. Ang sinabi ko kanina, makakagawa lang ako 100,000 a year. 100 per A year. year. Ang Okay. darating sa May, prototype. Pagka in-approve yun, mass production na kami. Dahil naputol na mayroon ng computerized na site lahat ng parte. Mag-assemble na lang tayo rito. Mas madali yung ganon. Yung charger station, Gob, papaanong kakayanin naman? Yung Yung charge, yung mga charging station will be putting up charging station sa mga parking area. Ang nasabi ni Gob Chavit kanina, solar-powered bale. Doon sa mga terminals na ilalagay ni Sir. Kung saan sila Kung saan sila nag-aantay ng naghihintay. mga pasahero, doon tayo maglalagay. Okay. Solar. Sige, we have one more. Good morning po. Para kay Gob Chavit. three Sir, matagal na tong project niyo pong ito. May mga grupo na ba o ibang driver na nagparamdam sa inyo para mag-apply? Pakiulit. Hindi ko May rin narinig. mga grupo ng driver na po ba na nag-apply sa inyo? O kooperatiba?
walang down payment. Hindi. Ang tanong, sir, kung meron po bang nag-apply na transport group diretso sa inyo? Yes. Yung mga transport group, marami na. Marami na nagpunta sa bahay, nakipag-usap. Tinatanong lahat. Kaya ako sinunod yung gusto nilang, kaya late nagawa yung prototype na gagawin dahil may specification sila binigay. Mataas, aircon, at 22 sitting down, 6 nakatayo, bali 28 passenger. So yun, sinunod ko lahat yung gusto nila. Okay. Good morning. Sir, sorry, singit ko lang. Chino from GMA7. To Attorney Panelo. Sir, narinig naman siguro natin na si Senator Ritza Hintaveros called yung acts of the parang Duterte administration with regards to the gentleman's agreement as treasonous at magpapatawag siya ng Senate inquiry. Your thoughts on that, sir? Napag-usapan niyo ba kagabi ni kung dudulog siya sa inquiry? Tinatanong ko nga siya kahapon sa programa, anong basis mo? Yung gentleman's agreement, ikaw mismo nagsasabi, if true. O ibig sabihin, hindi ka nga sigurado eh. Sinabi na nga walang gentleman's agreement eh. Publicidad lang yun. In aid of grandstanding. Pero kung inquiry kaya, sir, dudulog kaya kayo dun sa as former cabinet officials and ng administration? Ako pinatawag ako, bakit naman hindi? Hindi si former president, sir. Yan ang hindi ko alam. He has to answer that for himself. Sir, last question na lang. Yung with regards to the sinasabi ni Attorney Harry Roque na may gentleman's agreement, pag-inaw niya sa amin, sir, what you are saying na walang gentleman's agreement is in relation daw to specifically Ayungin Shoal, pero overall meron daw nire-respetong gentleman's agreement on the status quo for the WPS. Ang sinasabi ni Presidente Duterte, I did not enter into any gentleman's agreement whatsoever. So lahat? So lahat yun. Yeah, okay. Thank you. Follow up lang, sir, Hindi kaya naman baka, kasi di ba one time may sinabi si President Duterte, not about China, but after a few months, iniba niya. Baka naman iba kaya ito, sir? Anong sinabi niya? Ano ba? Anong iniba? Yung sinasabi niya, for instance, sa ating Pangulo ngayon, na siya po ay isang gumagamit ng drugs. Tapos sinasabi nga, ay hindi, nagjo-joke lang ako. Hindi po ba kaya posible na ganyan ang mangyari, sir? Yung mga seryosong bagay, hindi nagjo-joke. Okay. Sabi niya nga, hindi ba narinig natin si Presidente Marcos Jr. sabi niya, I will not surrender any square inch or square foot. Ang una nagsalita niya si Presidente Duterte, I will not surrender a square inch of our territory to any foreign country. Kaya nga natutuwa kami na si Presidente Marcos Jr. sinunod niya yung foreign policy. Yung friends to all, enemy to none, tapos yung I will not surrender. We have a few more questions. Go ahead, please. For Attorney Sal, good afternoon. Yes. Good morning. Yes, Jopel po from magandang oras. DWIZ. Sabi ni Gob Chabit, magandang oras. Yes. Sir, may nagsasabi na ano daw pong gagawin sa diplomatic talk with China. Ano daw pong mangyayari kapag nagkaroon ng diplomatic talk sa China and then hindi naman po irirespeto ng China itong mga nangyayari o kaganapan dun po sa WPS, tuloy-tuloy pa rin yung pambubuli nila kahit diplomatic. Hindi naman actually hindi naman natatapos yung diplomatic talks. Palagi naman sila nag-uusap. Pero ang suggestion nga, kasi nag-uusap ngayon yung mga alter egos lang mga representing the president. Silang dalawa mag-usap. Sigurado magkakasundo yan. Na walang away. Okay. Hi, sir. Camille po from TV5 to Attorney Sal. Sir, so nung time po na yun na nagkakaroon ng meeting with President Xi Jinping, was there also an intent na to put on record kung ano yung mga napag-uusapan so that we have a record kung ano yung mga kasi China keeps saying that the Philippines broke its promise. Countless times they would always invoke na may ganon. So, ang problema naman sa kanila, they keep on saying that, but they cannot validate it. There is no proof. Kaya ang tanong kung kailan nangyari yan? Sino ang kausap? May dokumento ba kayo?
What time? Sino ang nagsalita? Sino Wala eh. Hanggang ngayon, sinasabi lang nila, you're reneging on your commitment. Yeah. And hindi nila mabalidate eh. Sir, I'm curious also, natanong nyo rin po ba si dating Pangulong Duterte nung kausap ninyo kung ano yung reaction niya dun sa mga nangyayari ngayon, yung mga recent harassment, water cannon na nai-experience ngayon ng ating Coast Guard pagka nagsasagawa ng resupply mission? Is he bothered or what was his reaction? Alam mo yung reaction ng isang presidente, pareho din ang reaction ng isang mamamayan. Kung ikaw Pilipino, kung ano yung reaction mo sa ginagawa sa bayan mo, ganun din ang reaction ng kahit na sinong presidente. I don't have to ask him his reaction. Sir, sabi niyo walang gentleman agreement, walang ungentleman agreement, but you admit that your presence during the meeting with the China president, with President Duterte. So ano po talaga at ano po ba talaga yung pinag-usapan that time? Hindi ba kinento ko na nga kung ano yung exchange ng dalawa? Yun ang nangyari. Yun lang po, wala nang ibang pinag-usapan about the West Philippine Sea, yung kaso dun sa nanalo tayo? Yun na nga di ba? Sinabi ko na nga pinasok niya nga yung arbitral ruling at sabi niya na pupunta sa roon, gagawin niya dahil may arbitral ruling tayo. Di ba ang sagot nga ng presidency, do not force that because there will be trouble. Kaya sagot naman ni Presidente, we do not want trouble. So after that, wala na pong nangyaring talks between the President? Wala na, tapos na. Natapos na kami. Thank you. Okay. I think that's a wrap for our show. Unless, Sexal. Trillanes. Yung amnesty. Akala ko yung tatanong yun, amnesty. I was going to ask that, pero I'm not sure if it's okay with you bakit to naman discuss hindi? it. Lahat Sige. naman pwede. Okay, go ahead. Please give us more. Ano ba? Hindi. Tanungin mo ko, sasagutin ko. Hindi, give us more insights on perhaps why it turned out that way. Which one? Yun nga po na yung kanyang amnesty was revoked and was subsequently declared as... What I remember, hindi ako ang involved doon eh. Basta ang alam ko, natuklasan nila na kasi pag nag-apply ka ng amnesty, may process. Di ba? Parang lumalabas, hindi naman siya nag-apply. So kung hindi ka nag-apply, anong ginagrant mo? So the legal theory is if you did not apply, there is nothing to grant. Hence, any grant would be null and void. Yan ang basis ng revocation. Now, that is a legal theory of a lawyer, President Duterte. Now, you must remember that we lawyers have as many opinions as there are so many of us. So, we have the opinion of the President. Sinasabi niya na wala kaming nakitang ebidensya na nag-apply yan. Sabi naman ng Korte Suprema, may nakita kami. Kaya hindi ka pa pwedeng mag-revoke ng walang consent. Yan ang sinabi ng Korte Suprema, whether we agree or not, the Constitution has lodged the power to interpret, rightly or wrongly, that is the opinion of the court. Kaya sabi niya kagabi, yan ang opinion ng court, di sundin natin. Okay. Pero, ang namimiss ng marami, the fact is, nag-apply siya ng amnesty, which means he admits he committed the crime of rebellion against the government. Pinatawad lang siya. Yan ang huwag niyang kakalimutan. Sinira mo yung sumpa mo bilang sundalo. Yan ang huwag natin kalimutan. Thank you, sir. Gov Chavit, we are about to wrap up the program. Can I ask you to say your closing statement about this particular program na ginagawa ninyo para sa ating mga driver ng mga jeepneys? Well, bago tayo magtapos, pakita ko lang yung tricycle. Dahil tapos na yan, nung nandun ako, na crash test na. Meaning, binangga na yan. So, safe naman yung driver. So, ipapakita ko sa inyo, yun na, karamihan kasi mas maraming tricycle sa atin kaysa jeep. So, yan na yung sa dami na ginawa,
iba-ibang klase, yan ang pinakabagay sa nakita ko. So, ang estimate ko dyan, nandyan na ba? Ang estimate ko dyan, baka mga 170 lang siguro yan. Electric na ito na tricycle. So, yan na i-provide ko sa mga tricycles natin. The same thing, walang guarantee, walang down payment, parang rent to own. So, yun, darating na this month. Ang prototype. Kung i-approve yung mga tricycle group, mass production na tayo. So aside from other things, kung gusto nyo pang malaman, pwede yung tanong po. So marami nagtatanong kung bakit ko ginagawa. Tulong lang talaga po ito. Wag na lang ako malugi, okay na sa akin. Thank you, sir. Sexal, any closing statement? Pagkagaya yung ginawa ko nung Miss Universe. Sabi yung grupo ko, maaari kumita tayo, marami malugi. Dahil 12 million ang unang hinihingi, dollar. Umabot ng 15 million, 20 million, pati yung mga aeroplano, yacht, lahat ang gastos. So, maaari malugi tayo. Hindi ba rin malugi tayo, mapropromote ko naman ang Pilipinas kako. Yun ang tulong. So, ganun din ang gagawin ko ngayon. So hindi ako kikita rito, hindi ko gagawin na kikita ako. Tulong lang talaga ito. Tulong from the heart. Yun o, para sa ating mga kababayan. How about you, Secretary Sal? Ano yung ating tulong from the heart na nasa puso ninyo, sir? Ang gawin natin, tulungan natin ang ating mga sarili. Unang-una, huwag tayong manghatol kagad. Yun naman mga nasa gobyerno, kung maaari lang, kung ano yung batas, sundin na lang natin. Kaya nagkakaroon ng kawalan ng katarungan, pag-aabuso, kasi hindi natin sinusunod ang batas. And with that, I think we are done with our program for today. Again, thank you to our guests, Governor Chavit Singson and Sexal Panelo. Thank you for your time. Thank you for having us. And please, if it's okay, please stay because other members of media might be asking more questions. Okay.